Lubos ng natataranta ang Tsina. Katatapos lang, panurin ni Pangulong Xi Jinping ang militar na matagal niyang binuo na tumanggap ng pinakamalupit na babala. Hindi ito inasahan ni Xi. Nang simula ng US na bombahin ang Iran, inakala niyang ligtas ang China. Pero ang nakita ni Xi ay nakakatakot para sa kanya dahil ipinapahiwatig nito sa Pangulong Chino ang isang napakahalagang bagay. Hindi pa handa ang Sina. Hindi pa ito handa sa military power ng US na kinatatakutan ni Xi. Lalo na't sabi ng analysts, magiging handa na siyang simulan ang pananakop sa Taiwan sa 2027. Hindi rin handa ang Sina sa geopolitical na unos kung makipagdigmaan ito sa US. Pag-uusapan pa ang geopolitical na aspeto mamaya sa video. Pero sa militar, may ipinakitang bagay ang US sa maikling digmaan nito kontra Iran na sigurado mapapayani kay Xi sa takot. Una sa lahat, napatunayan ng US na kaya nitong bulagin ang buong bansa bago magsagawa ng mga pag-atake. Iyan ang ginawa sa Iran ayon kay intelligence analyst at cybersecurity expert Ryan Macbeth sa isang video sa YouTube. Sabi ni Macbeth, napakoordinado ng US ang mga aksyon sa himpapawid, kalawakan at cyber para guluhin ang sensor network at command at control ng Iran. Kaya nabawasan ang kakayahan nitong makakita, magkoordinado at tumugon. Sa katunayan, ang unang ilang oras ng magkasanib na pag-atake ng US at Israel sa Iran ay hindi pinangunahan ng pagbagsak ng mga bomba at missile, kundi ng isang koordinadong pagsisikap na patayin ang mga sistema ng Iran. Kaya't mas napabuti ang tsansa ng US na mahanap ang kanilang mga target nang walang magawa ang Iran. Ayon sa Lawfare Media, naging mahalaga ang mga cyber operation sa maagang pagpatay kay Ali Khamenei dahil natulungan nito ang US at Israel matukoy kung kailan makikipagpulong si Khamenei sa mga opisyal. Kaya nagkaroon sila ng tamang tiyempo sa pag-atake. Iba pang mga cyber at intelligence operation ang nagtiyak na naipatigil ng US ang malaking bahagi ng air defense network ng Iran bago ito nagpadala ng mga bomber at fighter jets sa labanan. Bago pa makapagdesisyon ng Iran sa kanilang tugon, libu-libong target na ang nawasak at dehado na sila agad. Mamaya nating tatalakayin ang laki ng pag-atake ng Amerika. Sa pagsira ng Amerika sa mata at tainga ng Iran, pinakita ng US sa China ang posibleng gagawin sa oras ng digmaan sa pagitan nila. Mahalaga ito hindi lang dahil sa lakas ng pag-atake ng US, kundi pati sa mga tugon. Sabi ni Macbeth, kung miyembro ka ng anti-ship missile team at walang utos kung kailan at saan mapaputok, hindi ka magpapaputok. Iyan ang aral sa ginawa ng US sa Iran na dapat seryosohin ni Xi. Maaari kang magkaroon ng malakas na arsenal ng missile tulad ng China. Ayon sa Newsweek, may 550 launchers at 400 missiles ang China sa Intercontinental Ballistic Missile Front. Pero walang size ang lahat kung naputol ang command at control, kaya hindi makapag-ugnayan ang mga operator sa mga launch site ng China at militar. Masamang balita ito para kay Xi sa isang laban kontra US. Mas lalo pang masama ito para kay Xi kapag isinama mo ang Taiwan na siyang pinakamalamang na target ni Xi. Tulad ng paliwanag ni Macbeth, ang plano ng China para sa Taiwan ay hindi gaanong tungkol sa pagpapalapag ng mga sundalo sa mga dalampasigan, kahit nasusubukan nilang gawin yon. Plano nilang gumbahin ang Taiwan ng mga misil, kaya kailangang maayos ang command at control. Pinatunayan ng US sa Iran na kaya nitong patayin ng lahat ng yan bago pa man sila makapagsimula ng pag-atake. At yon ay isang matinding paalala kay Xi. Nabanggit natin ang mga target kanina. Diyan papasok ang ikalawang problema ni Xi matapos ang ginawa ng US sa Iran, gulat at sindak. Dahil sira na ang mata at tainga ng Iran, winasak ng US ang militar nilang infrastruktura. Pinatunayan ng US na kaya nitong magsimula ng malalaking pag-atake sa unang araw at tamaan ng halos 1,000 target agad. Matapos ang halos 1 linggo ng labanan, iniulat ang breaking defense na mahigit 3,000 atake na ang ginawa ng US laban sa Iran at 43 barko nito ang tinamaan. Bukod sa mga command at control center, tinarget din ng US ang mga pabrika at launch site ng drone at missile ng Iran. Ayon sa ilang source, bumaba ng 83% ang drone launches at 70% ang ballistic missile attacks ng Iran kumpara sa una nilang mga pagtatangka. Ang laki ng saklaw na ito ay isang mensahe sa sinumang maaring sumalungat sa US sa hinaharap. Ang lawak ng pag-atake ng US ay walang nag-akalang posible. Imbes na bagyong may dambuhalang, alon gaya ng Operation Desert Storm, pinapaharap natin sa kalaban ang libong buhawi sa unang gabi, ayon kay Macbeth. Tama siya. Ipinakita ng US ang kakayahan nitong pagsamahin ng mga jet, bomber, space, cyber
at naval divisions. Isang uri ng kakayahang subok na sa labanan na wala pang Tsina. Baka iniisip ni Xi na kaya rin ito ng China, pero hindi pa nasusubok ang malaking militar nila sa makabagong panahon. Napatunayan na ng US ang kakayahan nito sa Iran. Ibig sabihin, alam ni Xi na kayang ulitin ng US ang mga iyon laban sa China kung padalos-dalos siyang lusubin ng Taiwan at madamay ang US. Habang nagpapatuloy ang video, marami pa tayong tatalakayin. Sunod ay ang long-range stealth capability ng Amerika. Bagamat gumagamit ang US ng matitinding paraan laban sa Iran gamit ang mga lumang non-stealth bombers, noong unang oras ng digmaan ay pinadala muna nila ang B-2 Spirit stealth bombers. Ang mga bomber ay nagsagawa ng surgical strikes sa ilalim mismo ng air defense ng Iran, nakahanga-hanga. Gayunpaman, tiyak na napansin ni Xi ang layo ng mararati ng stealth assault na ito. Ang mga B-52 bomber ng Amerika ay nagtapos ng 37 oras na biyahe mula US papuntang Iran para magsagawa ng precision strike sa ilang pasilidad ng Iran sa simula ng kampanya. Nanatili sila sa ere dahil sa fleet ng US aerial refueling tankers. Isipin mo kung anong ibig sabihin nito kay Xi. Alam na niya ngayon na ang mga piloto ng US ay sinanay sa napakataas na antas na kaya nilang lumipad ng halos 1.5 araw nang walang tigil, magawa pa rin ng perpekto ang kanilang mga strike at makauwi pa. Walang hindi abot ang China na pinag-uusapan dito. Kung bombahin ng US ang Sina, tulad ng posibleng mangyari kapag nilusub ang Taiwan, wala nang magagawa ang Sina laban sa B-2, kundi umasa na lang sa kanilang air defense na humina na dahil sa estratehiya ng US na sirain ang kanilang surveillance. Meron bang ganitong kakayahan ng Sina? Maaring meron itong H-20. Iyan ay isang stealth bomber na dinisenyo para tapatan ang pinakamagaling na meron ng US. Pero ayon sa ulat ng Aerospace Global News, ang bomber ay nawala sa eksena. Kumbaga, noong 2025 at abutin pa ng ilang taon bago ito makapagbigay ng anumang banta sa US. At kahit na available na ito ngayon, babalik pa rin tayo sa puntong nabanggit natin kanina. Pinatunayan lang ng US kung anong kayang gawin ng kanilang mga stealth bombers sa Iran. Ang kakayahan ng China ay karamihan theoretical pa lang sa ngayon. Kaya kailangan harapin ni Xi ang katotohanan na alam niyang may long-range stealth ang US. Pero hindi siya sigurado kung masasabi niyang kayang tapatan ng China ang US sa aspetong yon. At tila, lalo pang lumalala para kay Xi. Sa ngayon, natalakay na natin kung paano paulit-ulit na napatunayan ng US ang sarili nito sa larangan ng militar. Kaya nitong tamaan ng libu-libong target sa ilang araw, magpadala ng long-range stealth at siray ng mata at tainga ng kalaban. Gayunpaman, may mas malalim na banta kay Xi na dulot ng ginawa ng US sa Iran. At ito ay isang bagay na nabanggit natin kanina. Patay na si Ali Khamenei. Binabago nito ang pananaw ni Xi sa pagharap sa posibleng digmaan na maaring pakialaman ng US. Marami pang ganito. Kaya kung may natutunan ka sa The Military Show, mag-subscribe ka sa channel. Ipinakita ng US kay Xi sa Iran na kaya nitong targetin ang matataas na leader ng bansa sa simula ng sigalot. Sabi ni Macbeth, ang unang alon ay kasabay ng pag-atake ng Israel sa kataas-taasang pinuno ng Iran. Mahalaga rito na US intelligence ang nagdedesisyon kung tutulungan ng kaalyado sa paghahanap ng bagay na mahigpit ang seguridad at kaya nila ito paminsan-minsan. Kaya naman, nagbubukas ito ng ilang mga nakakaintrigang tanong para kay Xi. Kaya bang protektahan ng China ang kanilang mga leader? Hindi ito nagawa ng Iran, kahit may malawak silang underground bunker network para dito. May ganito rin ang Sina, pero alam nilang kaya pa rin silang tamaan ng US at Israel. Kailangan lang ng US malaman ang tungkol sa pagpupulong o paglabas, tapos na agad yun. Wala na si Xi, at alam niya ito. Mas lumalalala para sa presidente ng China dahil pinakita ng US at Israel na di lang sila tumitigil sa pinakamataas sa food chain. Maraming leader ng politika at militar sa Iran ang napatay sa malalaking airstrikes. Kaya hindi na rin makakaasa si Xi sa iba kung umatake ang US gamit ang misail at bomba. Ayon sa Sky News, sinabi ng Israel na halos 40 pangunahing komandante ng militar ng Iran ang napatay sa unang bugso ng pag-atake kasama ang US. Nakapili na ngayon ng Iran ng bagong pinakamataas na pinuno. Matapos ang maikling pamumuno ng 3 kataong pansamantalang konseho, agad itinalaga na Assembly of Experts si Mujtaba Khamenei, anak ni Ayatollah Ali Khomeini. Ibig sabihin, hawak na ng Assembly of Experts ang malaking lata ng pintura at butsa, handang ipinta ang target sa likod ng iba. Kung gumagsak si Xi dahil sa ganitong pag-atake, may gusto pa bang pumalit sa China habang inaatake ng US? Ang nakikita ni Xi, ang nangyayari sa Iran,
ay isang planadong hakbang para pabagsakin ang rehimen ng bansa at epektibo ito. Para kay Xi, hindi magandang timing ito dahil matagal na niyang pinapalitan ng mga opisyal sa tuktok ng militar ng China. Noong Marso 3, iniulat ng BBC na tinanggal ng China sina Gao Jin, Liu Lei at Han Weiguo, 3 veteranong general, mula sa isang mataas na political advisory board. Noong Pebrero, 27, iniulat ng BBC na tinanggal ng China ang 19 na opisyal, kabilang ang 9 mula People's Liberation Army, habang nilalayo ni Xi na konsolidahin ang mas maraming kapangyarihan. Maaring ituring ni Xi ang mga hakbang na ito bilang malalaking pagkakamali. Ang mga veteranong opisyal ay tinanggal. Malamang napapalitan ng mga sunod-sunuran na gagawin ang eksaktong inutos ni Xi sa kanila. Ayos lang yan para kay Xi habang siya ay buhay at nasa kapangyarihan. Pero anong mangyayari kapag nawala na siya dahil pinasabugan siya ng US ng bomba sa isa sa mga bunker niya? Babagsak ang estruktura ng militar at politika ng China gaya ng sa Iran. Gayunpaman, may kalamangan pa rin ang China. Katulad ng Iran, may missile-based na estratehiya ang China na maaari nitong gamitin para labanan ng US. Hindi may kakailan na mas malakas ang China kaysa Iran dahil matagal na itong nag-iipon ng maraming missile bilang paghahanda sa pagsalakay sa Taiwan at sa sariling depensa. Binanggit mo kanina ang mga imbakan ng ballistic missile ng China. Malaking imbakan ng missile ng Iran at naniniwala ang ilang Israeli na aabot sa 8,000 ballistic missile ang bansa pagsapit ng 2027 bago ang mga pag-atake ng US at Israel. Ang pagsira sa Command at Control Center ay malaki ang nagbawas sa kakayahan ng Iran na maglunsad. Ngunit hindi ito tuluyang nawala. Gagamitin ni Xi ang katotohanan yon para suportahan ang kanyang missile strategy. Kailangan ding protektahan ng China ang launch site nila dahil may tendensya ang US na umatake sa mga site ng Iran. Masama ito para sa plano ni Xi na sakupin ang Taiwan. Kailangan ng China ng surface-to-air na proteksyon sa ballistic missile sites ayon kay Macbeth. Dahil dito, mas kaunti ang unit na pwedeng ipadala sa Taiwan para suportahan ang pananakop. Ibig sabihin, hindi na kanong mobile ang ballistic missile unit na ito. Makakaranas ng sakit ang China. Mapipilitan silang mapunta sa alanganin, katulad ng nangyari sa Iran pagdating sa surface-to-air missile. Kailangan nilang ilipat palagi ang mga launcher dahil bawat missile launch ay nagbibigay ng palatandaan na pwedeng gamitin para matarget ang mga ito agad. Ang problema ng China ay mas mahabang oras ang naubos ng mga launcher sa paggalaw kaysa sa pagpapaputok. Kaya nababawasan ang missile capability ni Xi kahit hindi pa nagpapaputok ang US. Ang takot sa reaksyon ay nagudyok sa China na isantabi ang sunod-sunod na missile attack at palitan ito ng mas kaunting pag-atake at mas maraming paggalaw. Maraming target na inilalantad ang China sa US. Bukod sa 550 intercontinental ballistic missile launchers, iniulat ng Business Insider na naniniwala ang Pentagon na may 300 medium-range ballistic missile launchers ang China. Dagdagan ng 100 at 50 launchers para sa ground-launch cruise missiles, 250 para sa short-range, at 300 para sa intermediate-range ballistic missiles. Makakakuha ka ng 1,550 ballistic missile launchers. Maraming targets ang kailangang tamaan ng US. Para sa China, ang pagkakaroon ng napakaraming launchers ay nangangahulugan na mas matagal nitong mapapanatili ang isang missile-focused na estratehiya kumpara sa Iran. Gayunpaman, palagi nababawasan ang bisa ng estratehiyang iyon dahil mas gusto ng US na tamaan ang nagpapalipad ng palaso kaysa sa mga palaso. Sa madaling salita, at sinabi rin natin ito tungkol sa mga command at control center, hindi ganun kahalaga ang mga miso kung wala kang mga launcher na magpapalipad sa mga ito. Isama pa ang lahat ng napag-usapan natin, makikita mong maraming hamong militar ang kinakaharap ni Xi habang pinagmamasda niya ang kilos ng US sa Iran. Alam ng presidente ng China na anumang kilos na mag-uudyok ng US intervention ay magdudulot din ng shock and awe strategy sa kanilang bansa. Kahit mas handa ang China kaysa Iran sa estratehiyang ito, may isa pang bagay na magpapakaba kay Xi. Ipinakita ng Iran kay Xi na epektibo ang paggamit ng US ng lakas para palawakin ang impluwensya nila sa geopolitika. Bilang gante sa pag-atake ng US, inaatake ng Iran ang mga base at target ng US malapit sa militar sa Gulpo. Noong Marso 8, iniulat ng CNBC na inatake gamit ang drone at misil ang Bahrain, Kuwait, United Arab Emirates at iba pang estado na itinuturing ng Iran na kaalyado ng US. Maling kalkulasyon ito ng Iran. Habang bumabagsak ang kanilang militar, sinusubukan nilang takutin ang mga estado. Pero maaring magresulta ito sa mas matibay na alyansa ng US sa Gulpo. Ginagawa ng Iran ang sarili nitong geopolitical na martyr dahil sinusubukan nitong saktan ng US sa pamamagitan ng pag-atake sa ibang mga bansa.
Alam ni Xi na posibleng maharap din ang China sa ganitong sitwasyon kung makipagdigma ito sa US, ayon kay Macbeth. Sa ilang araw ng sigalot, mas maraming kaalyado ang nakikita ang Iran bilang banta sa pagiran ng gitnang silangan, na dapat ding mapansin ng China, ayon kay Macbeth. Binanggit niya na may base ang US military sa Timog, Korea, Hapon, at mga base para sa rotational forces sa Australia at Pilipinas. Kailangang atakihin ni Xi ang mga base na ito para pahinain ang pag-atake ng US kung magkadigmaan. Pero ang resulta lang noon ay mas maraming bansang kalaban ng China. Dagdag, problema pa ito sa kanila. Isipin na mangyayari ang lahat ng ito dahil sinunod ni Xi ang plano niyang sakupin ang Taiwan. Ang simpleng pananakop ng isang maliit na bansa ay mauuwi sa labanan ng China laban sa Taiwan at Estados Unidos. At sa pagtatangkang lumaban sa US, hahatakin ng China ang mas malalakas na bansa sa digmaan na lahat ay kukontra sa kanila. Tungkol sa mga kahalyado, malayo ang Rusya at maaring maalala na hindi direktang sinuportahan ng China ang pananakop nito sa Ukraine. Ginagawang hindi na mahalaga ang Iran at ang paraan ng China na palakasin ang impluensyang geopolitikal sa pamamagitan ng pamumuhunan ay hindi sapat para kumbinsihin ang maliliit na bansa na makisali sa ganitong kalaking labanan. May dalawang magkaibang geopolitikal na estratehiyang naglalaban dito. Nakatuon ang Estados Unidos sa lakas na makikita sa daan-daang base militar nito sa buong mundo. Ayon sa Al Jazeera, ang Estados Unidos ay may humigit kumulang 750 base na nakakalat sa 80 bansa. Sa kabilang banda, ang Sina ay may isang opisyal na base militar lang sa labas ng teritoryo nila, sa Djibouti, na pangunahing logistics base. Imbes, naglaan ang Sina ng bilyon-bilyong dolyar para tulungan ang maliliit na bansa na mabuti sa pangmatagalan pero hindi gaanong makakatulong sa kanila sa 2027 kung sakaling pasukin ng Taiwan at makialam ang Estados Unidos. Ang natira sa China ay isang sitwasyon kung saan naipit ito sa sarili nitong teritoryo ng isang bansa na may mga base sa maraming pangunahing bansa na nakapaligid sa China. Tulad sa Iran, magiging target ng China ang mga base, lalong nagpapalala ng tensyon at posibleng magdulot ng digmaang di na kayang kontrolin ni Xi. Marahil ang diplomat ang nagsabi ng pinakamaganda, gaya ng sinabi nito noong ikapito ng Marso. Sa pagsubaybay namin sa mga regional partnership ng China nitong nakaraang dekada, napag-alaman naming ang impluwensya ng Beijing ay palaging pinakamalakas tuwing may pirmahan ng kasunduan at unti-unting nawawala kapag may lumalabas na banta sa seguridad. Ayon sa ulat, gumawa ang Beijing ng estratehiya sa gitnang silangan na nakatuon sa impluwensya, hindi sa presensyang militar. Nakikita natin yan ngayon sa Iran dahil hindi nagmamadali ang Sina na gumawa ng anumang hakbang para tulungan ng isa sa mga itinuturing nitong pinakamakapangyarihang kaalyado. Anong mensahe ang nais iparating ito sa mas malilit na bansa kaysa Iran sa aspetong militar? Tungkol sa posibleng gagawin ng China kung madamay sila sa digmaan laban sa US? Masama ang mensaheng ito, nagpapakitang di kayang tapatan ng estratehiyang pinansyal ng China ang iniaalok ng US sa mga kaalyado nito. Seguridad at kapangyarihan ang lahat tuwing bigmaan. Hindi ito binibigay ng Sina sa karamihan ng kaalyado at kasosyo nito. Alam ito ni Xi. Pinatunayan ito nung nangyayari sa Iran. Mas matindi ang kawalang aksyon ng China kaysa anumang perang ibinibigay nito. Ayon kay Macbeth, darating ang panahon na mapipilit ang umatake ang China sa bansang walang kinikilingan, gaya ng nangyari sa Iran. Kapag nangyari yon, mamumulat si Xi sa katotohanan na may mga kakampi ang US na lalaban, samantalang halos walang kaalyado ang China. Walang kakampi si Xi kundi ang sarili niyang bansa, kaya habang pinapanood niya ang Iran, naiisip niya ang maaring digmaan kung lalabanan niya ang US. Ang pagsalakay sa Taiwan ay magiging ganun din. Ang babalang ibinigay ng Iran sa China nitong nakaraang linggo ay maaring magpabago sa mga plano ni Xi na ilang taon nang inihahanda. Alam ni Xi na may epektibong estratehya at plano ang US na durugin ng China, gaya ng ipinapakita sa aming video. Tingnan niyo ito kung gusto niyong matuto pa. At kung nagustuhan niyo yung video na ito, siguraduhin nakasubscribe kayo sa The Military Show dahil linggo-linggo naming sinusuri ang mga senaryo ng digmaan tulad nito. At gaya ng dati, maraming salamat sa panonood.